Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dagdag singil sa toll sa North Luzon Expressway. Ikinakasana pagpasok ng bagong taon. Exclusive. Dalawa umanong fixer sa milyong-milyong pisong proyekto ng gobyerno. Huli sa entrapment operation. Pagkukumpuni sa tumatagas na tubo ng petrolyo sa Makati. Posibleng matagalan pa. Pipeline. Nasa ilalim kasi ng poste ng Magallanes Interchange. Kahit hindi holiday, mga taga Angono, Rizal, tagsa pa rin sa mga sementeryo alinsunod sa kanilang tradisyon. Pangulong Aquino at kanyang mga kapatid, bumisita na sa puntod ng kanilang mga magulang. Sunog sa Caloocan, 5 patay. Aktor na nag-shooting sa Cebu, napatay ng tanod matapos mapagkamalang totoong kriminal. Vice Mayor sa Zamboanga del Sur, sugatan matapos pagbabarilin sa Maynila. Kalapit na convenience store, nadamay. Vending machine sa China, naglalabas ng buhay na alibasag. Congressman Manny Pacquiao, nagpa-Halloween party sa Amerika. Sino kaya ang nanalong best in costume? Senator Bong Revilla at Vic Soto, nagkakaproblema nga ba sa billing ng kanilang pelikula? At Chris Aquino may sinabi tungkol sa love life ni Pangulong Aquino. Kung maligayang presidente natin, lahat tayo magbe-benefit. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Matapos maaprubahan ang dagdag singil sa South Luzon Expressway, pinag-aaralan na rin ng Toll Regulatory Board ang posibleng pagtataas ng toll sa North Luzon Expressway at sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Kung sakasakali mga kapuso, sasalubungin tayo ng mga digda o dagdag singil na yan sa Enero sa parating ng taong 2011. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Ikinakasana ng Toll Regulatory Board o TRB ang serye ng public hearing kaugnay sa inihaing petisyon ng NLEX at SCTEX operators. Ang target maipatupad sa January 2011. Laman ng petisyon ng Manila North Tollways Corporation o MNTC, ang operator ng NLEX, dagdagan ng 25 centimos ang kasalukuyang singil sa toll na 2 pesos at 13 centavos per kilometer. Ibig sabihin nito, ang kasalukuyang singil sa 94 kilometer stretch ng NLEX na mula Balintawak hanggang Daupang Pampanga Toll Plaza na 174 pesos, magiging 195 na. Ang flat rate na 36 pesos mula Balintawak hanggang bungad ng NLEX sa mga pribadong sasakyan, sisipa rin sa 41 pesos. Sabi ng MNTC, ngayon lang sila hihingi ng toll hike sa pool ng i-operate nila ang NLEX. Kailangan daw nila kasing magtaas para mamintina ang kalidad ng kanilang serbisyo sa publiko. May pagmamalaki namin na itong mga kalsada kahit ngayong tag-ulan, hindi namin pinababayaan na magkaroon ng potholes, no, o mga butas. Kahit na konting i-adjust man namin kasi napupunta naman ang karamihan yan sa maintenance, di ba? At sa pag-i-improve ng mga services. Maging ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX gustong magtaas ng singil. Hiling ng BCDA ang operator na SCTEX, itaas ang ngayon 181 pesos na bayad ng mga pribadong sasakyan sa 94 kilometrong haba ng SCTEX na mula Tipo sa Subic hanggang Tarlac papuntang 260 pesos. Sabi ng TRB, Setyembre pa raw ito isinumite ng dalawang kumpanya sa TRB. Pero ngayon lang daw ito ilalagay sa public hearing dahil pinag-aralan pa muna nilang mabuti ang laman ng petisyon. First, we have to determine the basis of the rates. The reasonableness of the rates will have to be determined
namin sa bandang huli, yung pong approval pa rin ng TRB ang kanilang susundan. Bali, they are just... Ito man ang unang petisyon, di pa rin daw sigurado kung mapapayagan ito ng TRB. Gusto raw tapusin agad ng TRB ang mga petisyong ito sa lalong madaling panahon. Sa susunod na linggo raw, ilalathala nila ang petsa ng idaraos nilang public hearing para rito para makibahagi ang lahat ng interesado. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang umano'y fixer sa mga milyon-milyong pisong proyekto ng gobyerno ang arestado. Nahuli sila sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng Department of Interior and Local Government o DILG. Nakatutok si Micaela Papa, eksklusibo. Kuha ito ng isang tauhan ng DILG sa isang coffee shop sa Trinoma noong Biyernes. Kausap niya ang dalawang target ng entrapment operation. Ang suspetsya, tumatayo umanong fixer ang dalawa para sa mga kontratista sa mga multi-million government projects. Nagpanggap na contractor si Chief Inspector Orlando Castil Jr. at ayon sa kanya, sinabihan daw siya na kaya ng dalawang suspect na ayusin ang bidding sa isang proyekto. Sila daw yung nagpapacilitate nung dun na sa taas kasi may mga connection sila para mapabilis yung pag-release ng yung pondo. Huli sa entrapment operation sina Rose Jola at Maribeth Salgado. Ang modus daw ng mga suspect, nagpapakilalang empleyado ng iba't ibang ahensya ng gobyerno o di kaya may kakilala doon. Kakausapin ng mga posibleng contractor at kahit mga mayor upang alukin ng mabilis na paglalabas ng pondo para sa mga ito. Ang kapalit, 15 hanggang 25% ng pondo para sa mga proyekto at tig 50,000 na anilay mobilization fee. Ayaw magpakuha ng mga suspect sa kamera, ngunit mariin nilang pinabulaanan ang mga bintang. Anila na imbitahan lang silang makipagkape noong araw na iyon. Kasong estafa ang kinakaharap ng mga suspect na may piyansang 20,000 pesos. 8 taong pagkakakulong ang parusa dito sakaling mapatunayang nagkasala. Sakaling madagdagan pa ang mga complainant, posible raw itaas ang asunto sa large-scale syndicated estafa na walang piyansa. Ongoing pa rin yung investigation para malaman kung sino pa yung mga kasama nila. Wala pang lumalapit na rin? Wala pa man po. Hinala ng pulisya may iba pang sangkot sa racket na ito. Kaya naman paalala ng DILG sa mga mabibiktima ng fixers. Mas maganda report nyo dun sa authorities or di kaya kay Secretary Robredo mismo para katulad nito, mabilis na nabibigyan ng action, mahuli natin yung mga ganang sindikato. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Karamihan sa ating mga kababayan kahapon dumagsa sa mga sementeryo sa Angono, Rizal. Ngayong araw pa lang po sila bumibisita sa mga yumaong kaanak. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark? Mel, November 2, ang undas dito sa Angono, Rizal, dahil sinusunod nila yung All Souls Day o yung araw na nakalaan para sa ating mga yumaong kababayan. Samantalang November 1, All Saints Day ay nakalaan para sa pagunita sa mga santo. Pero dahil hindi fiesta opisyal ngayong araw, marami pa rin sa mga kababayan nating taga-Angono ang nagtungo na rin dito kahapon, pero iba pa rin talaga ang November 2 dahil napakakapal ng tao. Kahit hindi na piyesta opisyal, marami sa mga taga-Angono Rizal ang nag-half day na lang sa trabaho para dumagsa sa sementeryo. Dito sa Angono Public Cemetery, braso sa braso ang daloy ng mga tao. Di alintana ng mga bisita ang maghapong pagbabadya ng ulan, makapagbigay oras lamang sa kanilang mga namatay. Sa katapat namang St. Clement Cemetery, nakahimlay ang mga nagpasikat ng Angono bilang Art Capital of the Philippines. Ang mga national artists na sina Lucio San Pedro at Carlos Botong Francisco. Siya si Carlos Totong Francisco, taon-taong nagbibigay pag-alala sa lolong hindi niya inabutang buhay. Pero dumadaloy sa kanya ang dugong pintor at sa mga likha niya raw nabubuhay ang alaala ni Botong Francisco. Nung araw medyo ginagaya ko rin ang lolo, no? Parang siyempre pag may iniidolo ka, medyo yun. Pero lately, siyempre hahanapin mo sarili mo. No? Mag-iiba ka rin ng makikita mo na iba pa rin yung gagawin mo dahil ibang tao ka naman. No? Matagal lang inaalok ng gobyernong mailipat sa libingan ng mga bayani ang mag-best friend na sina Lucio San Pedro at Botong Francisco. Pero ayaw ng kanilang pamilya. Ang punto draw kasi ng mga national artist na ito sa Angono ang magpapatuloy ng inspirasyon para manatili ang paglikha sa Art Capital of the Philippines. Mel, mabuti at hindi tumuloy yung maghapong pagbabadya ng ulan at hindi naabala yung pagunita ng undas ng ating mga kapusong taga-Angono Rizal. Hanggang sa mga oras na ito, Mel, nakikita nyo sa video ay patuloy na pagdagsa pa rin
ng mga kapuso nating taga-Angono sa tatlong magkakatapat na sementeryo sa area na ito. Kaya naman higpitan din ang traffic at ang mga tao ay patuloy pa rin ang pagpasok at paglabas sa mga sementeryo sa paligid na ito. Pero nananatiling matiwasay ang paggunita ng undas at wala pa namang untoward incident na naganap sa maghapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Kanina dumalaw si Pangulong Noynoy Aquino at ang kanyang mga kapatid sa puntod ng kanilang mga magulang na sina dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Ang tumutok kay si Cara David. Maagang inihanda ang puntod ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino sa Manila Memorial Park. Nilinis ang puntod, naglatag ng sapin at naglagay ng kordon. Nais kasi ng pamilya Aquino na maging taimtim ang kanilang paggunita sa undas. Pagpatak ng alas 11, isa-isa nang nagdatingan ng magkakapatid na Aquino. Nang dumating si Pangulong Noynoy Aquino, nagsimula na ang misa na pinangunahan ng chaplain ng PSG. Mabilis at taimtim ang naging seremonya. Gustuhin man ng mga tao na magpalitrato, hindi sila nakalapit dahil pinalibutan ng PSG at mga gwardya ang lugar. Pero nagpasalamat ang pamilya Aquino sa patuloy na respeto at pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang mga magulang. Nare-recognize ng mga Pilipino kung anong na-contribute nila sa bansa natin, and of course we're very grateful for that. Pagkatapos basbasan ng puntod, agad ding lumisan ng pamilya Aquino. Hindi nagpaunlak ng panayam si Pangulong Aquino. Tanging si Chris lang ang naiwan na nagkwentong minsan daw nagpaparamdam sa panaginip ang kanyang ina. At kung dati panay ang pagsasalita ni Chris ukol sa kaso nila ng asawang si James Yap, ngayon hindi na siya nagpaunlak. Alang-alang daw sa kapakanan ng kanilang anak. We came to an understanding na parang peaceful kami ngayon and okay kami. So as much as possible, parang nagkasundo kami na hindi namin pag-uusapan ng isa't isa. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Patuloy naman po ang pagdating ng mga tao sa Manila North Cemetery, pero hindi na kasing dami kahapon. Nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Mel, kung kahapon ay umabot ng mahigit 1 milyon ang dumagsa dito sa Manila North Cemetery, ngayong maghapon ay masasabi nating panaka-naka na lamang ang pagdating ng mga bumisita rito. Sa bungad ng sementeryo, madali ka nang makalakad ng diretsyo nang walang sumasalubong o sumisiksik sa'yo. Sa pagtaya ng pulisya, ang bugso ng tao dakong alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon, umaabot na lamang ng hanggang 7,000. Pero mahirap na raw tansyahin na eksaktong bilang dahil marami ang sasaglit lamang sa pagbisita at agad ding umaalis sa mga dumalaw kanina. At dahil humupa ang kapal ng tao, tumambad ang mga kababayan nating hindi lang tuwing undas na sa sementeryo, kundi buong taong namumuhay rito. Taimtim na nadatnan namin si Aling Luz na nagdarasal ng datnan sa puntod ng yumaong kaibigan. I prepared to come na lang today. So that I can pray solemnly and then it's more spacious today. Sa buong maghapon, tuloy-tuloy na rin ang papasok at palabas sa mga bumibisita sa Manila North Cemetery, pero di natulad kahapon ng dami. Ang hindi nabawasan, ang mga naghahanap buhay sa sementeryo. Ang ilan nga, hindi na kumita. Maraming nagtinda. Tapos, maraming kalaban nga yun. Yung ulan, nakaperwisyo ba sa'yo? Pa yun, yung umulan. Pero meron din siyempre yung kumita, lalo na kung ang paninda ay kakaiba. Ang mga kandilang naiwan sa mga lapida, 15 pesos kada kilo ang bili at 22 pesos na ibinebenta. Si Susan Martin, 1,100 pesos ang kinita kahapon sa mga upos ng kandila. At di lang ang karaniwang kandila, bulaklak, pagkain at inumin ang patok na paninda sa sementeryo. Ang iba, pang Disyembre na ang inilako. Para yung mga tao, maraming tao po kasi pag tapos ng November para magang pasalubong. Artista ka na pamasko. Pero may ilan ding hindi lang sa naghahanap buhay kundi namumuhay na sa mismong sementeryo. Sa biglang tingin, di mo akalaing may nakalibing pala sa loob ng musuleyong ito. Pero pagpasok, natakpan lang pala ng itinayong tindahan ng nicho. Kumpleto na rin ang mga gamit na para bang isang karaniwang tirahan. Pati nga ang tapat, pinaupahan na rin ang espasyo ng mga gusto magtinda. Kung iba walang materhan, kung kami ho ganun din, walang materhan. Kasi naman bumayad, sa labas ang mahal. Kaya yung kung ibabayad namin, pinagtitinda na lang namin. Mel, live na kuha ito sa bungad o sa entrada ng Manila North Cemetery at nakikita natin na napakaluwag na po
ng sitwasyon dito ng mga papasok at gayon din ng mga palabas dito sa Manila North Cemetery. Sa buong maghapon, Mel, ay sa pagtaya ng pulisya ay umabot lamang ng 15,000 ang mga pumunta dito sa Manila North Cemetery. At dakong hating gabing araw mamaya ay formal na nilang isasara itong kanilang Oplan kaluluwa at aalisin na ang kanilang booth dito sa loob ng sementeryo. At yan ang latest, Mel, mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.